Okay, so good evening. Good evening po sa inyong lahat, no? Welcome sa ating day 4 of our batch 22 Legendary Master Class. So, yung day 3 po na-upload na po natin dun sa Google Drive natin. So, i-check nyo na lang po doon. So, day 4, topic for tonight is low-cost marketing. So, paano mo i-follow up ng traffic yung yung ads mo na hindi ka lang mag-aantay or magbabantay doon sa ads po ninyo. So, I'm gonna show to you kung saan-saan nyo pwedeng makuha yung another exposure for your product. But before that, I want to congratulate yung mga nagpo-post ng kanilang mga results kahit na nasa day 3 pa lang. I don't know if meron akong factor doon or meron akong naitulong, but again, that is a progress. So, congratulations and I hope ituloy nyo yun. You just have to be consistent, and then if there's something good about your setup, I suggest or I advise na wag nyo nang galawin. Hayaan nyo na lang siyang tumakbo and then go for another product na tatrabahuin natin. And then, yun nga, gumamit ng cross-selling and upselling strategy, which is i-discuss ko din siya ngayon, yung cross-selling and upselling strategy. So, bago tayo sa main topic ulit, so balikan natin yung mga napag-usapan natin the last session nung day 3. So, yung day 3 ay nag-focus naman tayo doon sa keyword ads or the keyword product ads na tinatawag. Kung saan nag-set up tayo manually, manual product, and then manual keywords. So, pumili tayo ng mga keywords na ibibid natin. And then, nagsimula tayo from the lowest bid price from 0.5 to 60 or 0.6. So, bakit mababa yung bid price na ginawa natin? Because nag-rely lang din tayo doon sa order value or doon sa presyo ng item. So, mahirap naman na magbibid tayo ng mataas tapos yung item natin is less than on what are you going to spend. Tama ba sinabi ko doon? Or baka mas maging mataas pa ang magiging acquisition cost mo over your generated sales or conversions doon sa ads. So, magiging useless or magiging magastos yung magiging ads ninyo. That's why pagdating po sa bid price, wala hong specific number or specific bid price na nasa tingin natin na ito ay there's no specific bid price na magwo-work immediately. So, it is a trial and error. So, magsisimula ka. So, the best suggestion is you start from a low bid and then gradually doon ka mag-i-scale pataas. Kesa nagsimula ka ng higher bid price tapos doon ka magsisimulang mag-bid pababa. Kasi pwedeng magkaroon ng de-optimization doon sa ad setup ninyo. Unlike sa pagpataas, nag-scale ka. So, there's no parang walang rason para ma-de-optimize kasi you're trying to increase your bid price. But every time na meron ho kayong ginagawang changes doon sa bid ninyo, I expect talaga ninyo that there will be a sudden slow na pag-slow ng movement. Sometimes ganun yung nangyayari or sometimes it affects the learning phase nung ads. So, ang pwede nyong gawin doon is hayaan nyo lang, allow it to run 1 to 2 weeks palagi. Huwag kayo yung galaw ng galaw every day or every other day or weekly. So, hayaan nyo munang matutunan ng platform yung bid ninyo. At following the suggested bid price won't guarantee you
na you will always be on top and you will always get conversions immediately. Tandaan nyo po yun. Kasi, kaya kayo binibigyan ng suggested bid price kasi yun yung nakikita ng system na sa tingin niya na doon ka mas magiging competitive based on the bidding doon sa ads platform. But katulad nga ng sabi ko, pwede kayong lumabas sa top ranking even nasa mababang bid price ka. Paano nangyayari yon? Kasi the more na mas nagiging maganda yung takbo or from the start, let's say from the start, naging maganda yung takbo ng ads ninyo at a very low bid price. Okay? Meaning to say, nagmumura yung bid price mo para makarating ka doon sa pinaka high ano ba tawag doon? Pinakamataas na location or mataas na ranking sa search page or what kung ano mang placement yung inano po ninyo. Now, pag naga-underperforming yung ads ninyo, mapapansin nyo, lumalayo yung agwat. Okay? Lumalaki yung suggested bid price. So parang sinasabi na kailangan mong habulin yon para makapunta ka sa competitive location. So, yun ang dapat tinitingnan din ninyo. That's why kahit naka 0.5 ka or 0.6, nagkakaroon na siya ng impressions. Maganda na yung takbo niya. So, this is all about pabilisan ng recognition. So, pabilisan na ma-recognize yung product mo doon sa ads, pabilisan na magkaroon ng magandang performance yung product mo para mawin mo yung tamang bid at tamang location ng product po ninyo. So, in other words, it is not again an easy walk in the park. Okay? So, tanggalin ninyo sa mindset ninyo na ads is equals to sales. So, always keep on mind the right formula. Ads is equals to, no, ads plus, ano ba yun? Nawala na ako. Dito tayo, balik tayo sa formula. So, ayan. So, ads plus optimized product plus conversion is equals to sale. Hindi to sa dahil gusto kong ipasok na naman yung tatlong step for you to get sales, pero you have no other choice but to apply the step. Because if ang gagawin nyo is ads equals to sale, nag-aantay ka ng swerte or parang sumusugal ka lang dyan. Okay? So, mali din ho na para kang nagsusugal sa ads, natataya ka ng 100 and then you're gonna wait or try your luck na yung 100 pesos ad spend mo ay babalikan ka ng 1,000 GMB or 1,000 gross sales. Hindi po ganun. So, tinatrabaho po yun. Kaya, sa unang setup ng ads ninyo, yung unang titingnan ninyo is how to improve the traffic or impressions. So, once na mag-start na mag-work yung impressions, ibig sabihin, and the ads is already working for your product. Yung placement mo, yung exposure mo ay gumagalaw na or nagsisimula ka ng nakikita. Yun nga lang, hindi pwede na nag-stay ka lang na nakikita ka lang nila. So, the next job or the next step is to work on the clicks. Kailangan may mag-click. Kailangan may ma-attract. Kailangan may makuha, merong magkaroong interest doon sa product mo. So, may mga nagsasabi na bumababa ang CTR, bumababa ang click. Maraming factor 'yon. And inano ko na din 'yon, inexplain ko na din last session yung factors that contribute. So, baba ko na lang, no. Ibaba ko na lang. O i-share ko ulit 'to, ha. Every session i-share ko na lang. Pero please paki-save na lang po ito kasi ito naman yung lagi kong gamit. Okay? Asan na ba yun?
Saan ba nilagay yun? Wait lang hinahanap ko yung notes ko nung nakaraan. Patulo. Ayan, kalimutan ko. So, in-explain ko din yung mga factors that contributes to your ads metrics. So, for example, paano naapektuhan yung impression? So, for the impression, so andyan yung bid price mo, andyan yung placement mo, andyan yung keyword na ginagamit mo. So, sa keyword, so relevant keywords, yung keywords na binibid ninyo, and the promoted product performance. So, pag sinabing promoted product performance, so the more that your product perform well sa ads, the more na binibigyan ito ni platform ng added impressions and visibility. So, hindi sukatan yung pwede ring hindi sukatan yung taas ng bid price para tumaas din yung impression. So, dapat balanse din po. Kasi kapag palaging ang magre-rely ka lagi doon sa taas ng bid price, it affects the ROAS also. It affects the ad spend or the acquisition cost. Pag sinabing acquisition cost, magkano yung nagastos mo para magkaroon ng isang sale. Okay? So, pag lagi kang nakafocus sa bid price din, yun yung mangyayari. Yun yun. So, dapat balance. So, yun yung nag-a-affect ng ating impressions. At isa din yung learning phase na tinatawag. So, pag sinabing learning phase, every time that there is a changes doon sa ginawa ninyong ads o doon sa ad setup ninyo, pwedeng bumalik sa learning phase at mag-reset yung performance at aralin ulit kung saan kanya ipapakita. So, yun yung mga nagko-contribute doon. So, pangalawa, we have the clicks. So, sa click naman is, of course, the bid price and then your daily budget. So, ano lang naman to? Parang how many clicks ang pwede mong magamit sa loob ng isang daily budget mo. So ito yung una. So, the higher the budget, syempre, the more chances na magkaroon ka ng click, not in a way na dahil nagtaas ka ng budget. Ulitin ko ha. So, kasi ang click kasi will be limited kung magkano ang budget mo. Hindi, for example, you bid for 0.5 per click. Okay? And then your daily budget is 100 pesos. So the maximum clicks na possible na makuha mo sa ads mo is up to 200 clicks only. Cannot go beyond 200. Not unless may 0.4, 0.3, which is hindi naman siya, wala namang ganon sa ads. So, isa yan sa nakaka-apekto ng clicks, yung bid price and your daily budget. And of course, isa din sa nakaka-apekto ng clicks ninyo is yung pagiging attractive ng product ninyo. So, yung connection of the product between the eye of the buyer and then on the promoted item or the promoted product, which is yung product presentation or the product page. So, andyan yung thumbnails, photos, product title, yung competitiveness ng price, yung sold count and reviews to achieve trust and credibility ng product para makapag-gain ng confidence kay buyer na i-consider yung product mo. So, isa din yan. And of course, promotional offers and yung mga unique selling points about your product. In short, unang tingin pa lang sa product mo, may auto-buy factor na dapat. So, ito sulat ko. So, dapat merong auto-buy factor. Yung product ninyo. So, hindi lahat ng product na ina-ads ay merong immediately auto-buy factor. So, yung iba, kaya kahit wala pang sold count, nagkakaroon ng sales. Kasi from the start, from the product build-up,
they were able to achieve yung auto buy factor, or there are some points or elements there na nagbibigay ng auto buy factor doon sa item na yon. So auto buy factor, if you're going to ask me paano yung auto buy factor, coach, walang certain cheat code ulit doon. So trial and error pa rin siya. Babalik ka pa rin sa thumbnails and photos mo, sa product title mo, sa competitiveness ng price mo. I-adjust mo yan gradually. That's why kapag ikaw ay nag-upload ng product, huwag ka muna mag-upload ng exact SRP. So magte-test ka muna with excess margin, and then kapag nakikita mo that hindi mo makuha or hindi mo talaga makuha yung conversions na gusto mo, so from time to time magga-gradual ka ng pagbaba ng presyo mo until na maka-level ka doon sa buying power ng ano mo, ng buyers mo. At hindi lang naman doon. So yung ipag-level ng price competitiveness over the how the price are justified through your product presentation also. So matagal, or ito kaya nga itong tinatawag na product optimization, mahaba-habang trabaho ito. Ang product optimization po, hindi po yan one-shot deal. Hindi lang isang beses ho ginagawa. Okay? So, you are trying to optimize. Kaya nga may word na optimizing. When you say optimizing, hindi yung isang beses lang ginagawa. Okay? It is a long period para makuha mo yung gusto mong ma-achieve doon sa product mo. Like the auto buy factor.